Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. How are you doing today? We are very happy na kayo po at ako ay magkasama sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Kumusta naman ang buhay? Schedule. Kumusta naman ang schedule po natin ngayong araw po? Sana ay katulad mo, katulad ko, maayos ang ating umaga, and we hope and pray na ang inyong pong paggising kaninang umaga ay maayos, super excited, at syempre lagi po tayong nasa mode ng pagsisimula. Ayan, masaya ang ating pong pag-welcome sa buwan ng August kasi isang buwan na lang, sisilip na naman alam mo na kung sino. O diba? Isang buwan na lamang po ay sisilip na naman ang ating best friend. Oo, si Jo Marie Chan. Yan, ako mo. Sa mga Pilipino, super excited tayo, diba? Anyway, malayo-layo pa naman yan. Meron pa naman tayong isang buwan para maghintay kay Jose Marie Chan. Pero alam ko na nagsimula na yung mga post sa Facebook, sa social media na si Jose Marie Chan ay nakasilip. Oo, nakasilip at kinukumusta kung hello, kumusta na ang iyong Pasko. Sabi nga nila sa Pilipinas daw ang pinakamahabang Pasko. Pero bago tayo pumunta sa Pasko, pag-usapan muna natin ang iba pang mga bahagi ng makabuluhang kwentuhan dito po sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyong kasama at ngayong araw po pag-usapan natin ang ating wikang Filipino. Yan. Ano ang kapangyarihan ng salita? Yan. Ano ang mahalaga sa buwan ng wika natin? Bakit meron po tayong tinatawag na buwan ng wika? Dati po linggo ng wika lang dati, pero ngayon po ay tinatawag ng buwan ng wika. Gusto natin sa loob ng isang buwan ay i-celebrate natin ang wikang Filipino, lalo na po sa atin dito sa Pilipinas. It's a reality na nawawala yung interes ng maraming bata na matuto ng ating wikang Filipino. Yan. Kaya ngayong araw po, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng salita. Ano ang kapangyarihan ng salita? At the same time, papaano binabago ng wika ang kultura ng isang bansa? Titingnan po natin yan, At bakit meron pong mga wika na nawawala na? Kasama ba ang wikang Filipino sa mga nawawalang wika ngayon? At matibay pa ba? Pwede pa ba natin i-consider na matibay ba ang wikang Filipino? Sa palagay mo, best friend? At syempre, mahalagang pagtibayin po natin ang ating wikang Filipino, kaya pag-uusapan din natin kung ngayon, dahil mahalaga, tandaan po natin ano yung mga pwede nating maiambag at maitulong para ang wikang Filipino ay hindi mawala. It's a beautiful day, beautiful morning. Nandito ka sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan.
Jose Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Tuloy po tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Ayan, ako talaga naman pag wika ang pinag-uusapan. Siyempre, dito po sa Pilipinas, ang focus natin, wikang Filipino. O kaya, pwede nating sabihin, Tagalog. Ano po? Ngayon, ang sabi po sa, simulan natin ng magandang verse, no? Sabi sa Proverbs chapter 18, verse 21, Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Nasa kapangyarihan ng dila ang kamatayan at buhay. Yan. At ang umiibig dito ay kakain ng bunga niyon. That's how powerful the tongue is, no? Ganun katibay at ganun ka powerful ang atin pong dila, kaya be careful what you say. Naalala ko tuloy ngayon yung kanta ng mga bata, no? Little mouth, little tongue, be careful what you say. Little tongue, be careful what you say. For the good Lord above is looking down at you. Little tongue, be careful what you say. Ayan, nako, may kapangyarihan po sa mga salita na ating sinasambit. Kaya mag-iingat po tayo. I remember dun po sa church namin ang month of June, I think, no? Month of June. Kasi August na. Month of June, ang focus po, yung theme focus para sa buwan ng June sa amin pong church ay tungkol sa power ng tongue. Tungkol sa power of the tongue. Ayan. So, ngayon, dahil tayo po ay nagdiriwang ng buwan ng wika, no? Wikang pambansa. Kaya pag-uusapan natin ng lengthily. Ibig sabihin, hindi lang po ngayon natin pag-uusapan ito, kundi every week, pag-uusapan natin ng wika natin, At isang bagay na lagi natin ginagamit, ang language po natin, Ilocano ka man, Tagalog ka man, Bisaya, Ilonggo, Pangasinense, Waray, whatever, no? Mga wikang Filipino pa rin yan. Pero ngayon, ang focus natin, wikang Filipino. Yan. Madalas po nating minamaliit ang ating wika. Sa totoo lang, ayaw nating magsalita. Ako, I'm very thankful sa program po natin, itong Matamis ang Buhay na programa po natin. Honestly speaking, nung po nagsimula ako ng GMAB, some 15 years ago, mahilig akong magsalita ng mix, English taka Filipino. Kahit ngayon lumalabas yung ganong klase ng style ko na magsalita. Pero, one thing is better. One thing is clearer. No? Na itong mga huling buwan ng ating pong programa. I would say itong huling 2 taon ng ating programa. Nakita ko na po yung pagbabago ng aking pagsasalita. Kahit pa sa ibang lugar, kahit pa sa ibang tao. Sa akin, merong good, tsaka may bad effects, no? Lalo na kung minsan,
mapapasubo ka ng salita na makikipag-usap ka sa ibang tao ng straight English, tapang parang nagpa-processing yung brain natin kasi from Filipino, translate mo sa English, ganon. So, may parte na parang madali, parang mahirap, pero one thing is sure, no? Natutuwa ako kapag ako po yung nakakapagsalita ng mas maayos na Filipino. Salamat sa ChatGPT. Natuto ako sa pamamagitan ng artificial intelligence, no? Ayan. Kasi depende sa input mo, no? Anyway, so, yung naisip mo ba, best friend, na maaaring yung pagsasalita po natin ay nakakapagpabago ng buhay po natin? Yung simple halimbawa na salita na, I love you. Pero bakit ba I love you ang sinasabi natin? Pwede naman natin sabihin, mahal kita. Iniibig kita. Iniibig ko ang Pilipinas. Bakit kaya hindi sinabing mahal ko ang Pilipinas? Ano kaya yung kaibahan ng salitang iniibig ko at saka yung mahal ko? Mahal ko ang Pilipinas. Pero dun po sa pledge allegiance natin may power yung ating language, no? Yung mga salita na salamat, kahit simple salamat, thank you, o kaya yung mga tapik sa balikat at sasabihin mo, kaya mo yan. Oo, sa modern language po natin carry mo yan, bebe. Carry mo. Carry. Yan. Pero one thing is sure, no? Ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Gano'n, no? Mga simpleng salita, salamat, ikaw pa, kaya mo yan. Yung mga gano'n, no? O kaya yung word na patawad, sorry, o sorry na, patawad, very powerful words. One word, pero very powerful. Yung po pero meron din yung mga salitang mapanakit. Yung mga yon, no? O kaya yung mga mapanirang puri, sinisiraan ka, o kaya mga salita na kasinungalingan. Yan po, maaari ring makawasak ng pagkakaroon ng yung mga bad words na yan, ay nakakasira at nakakasira ng pagkakaibigan, nakakasira ng pamilya, at maging sa buong community. Kaya, be careful what you say. Ayan. So, ayon po sa mga psychologist, yung mga positive words, yung mga positibong salita, nakakatulong po sa emotional well-being ng mga tao. Habang yung paulit-ulit na negatibong salita, ay maaaring magdulot ng stress at maaaring magdulot ng mababang self-esteem. Halimbawa, yung mga bata na sinasabihan mo lagi ng, hindi ka marunong, hindi mo alam yan. Ako, papanindigan po nila yan. Sa akin, effective yan Pag sinabing hindi ko alam, o kaya nakita ko, tinawanan nila, papanindigan kong hindi ko alam, kahit alam ko. Meron akong ganong klase ng behavior. Kung minsan sinasabi ko, ayaw kong alamin yan. Kasi pag nalaman ko yan, ang dami-dami ko nang alam. Ganon. Kahit sinasabihan ako lagi na all-knowing daw ako. Pero hindi po totoo na all-knowing ako. Siyempre, marami akong hindi alam. Hindi ko alam kung anong iisip mo. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Hindi ko alam kung tinatawanan mo ako ngayon. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung naligo ka na ba. Ayan, di ba? So, ganun lang yun, So, hindi lang tunog ng salita yan. Alam mo yung like yung example dyan, yung word na ba. Pag nilagyan mo ng iba't ibang punctuation mark yan, nagbabago yung ibig sabihin. Bababa. Period. Bababa? Question mark. Bababa! Exclamation point. Di ba? Pag dinagdagan mo pa yan, bababa. One word lang yan, bababa. Okay, so, sabi ng Bible, sa Proverbs chapter 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit, ang mabigat na salita ay nakakapagpagalit. Kaya be careful what you say, best friend. So, paanong binabago ng wika ang kultura ng isang bansa? Yan ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program, Kissy! Matamis ang buhay.
Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Nandito ka pa rin sa 1143 DCMR. Lily Garcia pa rin po ang iyong kasama at wika ulit ang pinag-uusapan natin. Yeah. Ang dami ng pinagbago, ano? Yung pagwika po natin ang pinag-uusapan. Nung ako ang nasa college, bawal sa amin ang magsalita ng Taglish. Gusto ng teacher namin, pag nagsalita kami, either straight Filipino, Tagalog, or straight English. Hindi pwede yung ginagawa ko ngayon na pinaghahalo ko sa isang sentence yung English tsaka Filipino, no? Hindi pwede. Pero noon po, nung panahon namin, hindi pwede. Pero ngayon pwede na, no? Meron na nga akong mga nakitang mga libro na Filipino authors, kahit po yung mga storybooks na pangbata. Surprisingly, ay marami ang mga kwento ngayon, ano, na, or kaya mga books na na-publish na ang language na ginagamit ay Taglish. So, anyway, yung pong wika natin ay higit lang, ha? Higit pa, yun, higit pa sa pakikipag-usap. Kaya po tayo may language ay dahil higit pa sa pakikipag-usap. Yung pong language natin, yung wika natin, actually, taguan po. Taguan, ha? Taguan ng term na ginamit. Taguan ng kasaysayan ng Pilipinas. Taguan ng kasaysayan ng mga Pilipino. Taguan ng kasaysayan, tradition, mga paniniwala natin, at yung pagkakakilanlan natin bilang isang bayan, bilang isang Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga salita na wika, sa wika po natin, ay nakikilala natin kung anong uri ng bansa tayo at kung ano tayo sa mundong ito. Yan. So, tingnan natin, ano, mga bansa na katulad ng Japan, South Korea, France. Ayan. Despite globalization, ma-appreciate mo ang Japan. Bakit? Kasi, ginagamit pa rin nila yung kanilang sariling wika. Ganon din po ang South Korea. Ganon din ang France. No? At kahit po Israel, yung sa Israel, kahit marami po sa kanila hindi nakakaintindi ng English. Ang English language sa kanila ay tinuturo lamang pagdating ng grade 4. Pero mula kinder hanggang grade 3, wala po silang ibang aaralin kundi Hebrew language. Sana ganun din sa atin, no? Para hindi makalimutan yung wika po natin. Sabi ni President Manuel L. Quezon na siyang tinaguri ang ama ng wikang pambansa ng Pilipinas. Sabi po niya, ang bayan na hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Bigat, no? Pero sa totoo lang ewan ko kung gaano katibay yung pagmamahal natin sa wika natin. Ako, honestly, may mga pagkakataon na ayoko ng Filipino language. Lalo na pag nagta-type po ako kasi puros A. Kung nag-aral ka ng typing, yung A ang laging pumipindot niyan yung small finger. Ang sakit kaya, ang hirap. Nakapagtataka, alimasag, kabayanihan, puros ayon. Oo, baba, puros ayon. Diba? Kaya mahirap. Ang bayan na marunong magmahal sa sariling wika, ilan ang A doon, no? Higit pa sa hayop
at malansang isda. Ang daming A, letter A, no? Pero nako, ang ganda ng reminder ng Ephesians chapter 4 verse 29. Ang sabi po dyan, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. Reminder po sa atin lahat yan. Ephesians chapter 4 verse 29, huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang mahalay na pananalita, kundi yaon lamang mabuti at ikatitibay. O, di ba? Ang ganda, ano? Ang galing. Ako'y masaya dyan sa mga statements na yan. Mahirap ipamuhay, pero gagawin po natin at susubukan natin. Yon. So, dito sa Pilipinas, meron na pong mga salita, meron ng mga wika na nawawala. Kahit pa halimbawa yung Ilocano, right na wala akong maisip na mga words. Pero kung minsan, hindi na natin ginagamit yung mga salitang yan sa Filipino dahil feeling natin lumang-luma. Sige, tingnan po natin. Mamaya, babalikan natin sa ating program. Ising matamis ang buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Paalalang hatid ng inyong FEBC. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa ating wikang Filipino. Filipino. Oh, ayan. Siyempre po, we give respect to our wika. Pero kung bakit, dahil po sa influensya ng globalization, ay nakikita talaga natin na malaki ang ipinagbago po ng pagtanggap ng maraming Pilipino sa atin pong wika. Meron na pong mga wika actually na nawawala. Halimbawa, ayon po sa UNESCO, maraming katutubong wika sa mundo ang nanganganib ng mawala. Sa Pilipinas, mayroon na pong mahigit 180 na buhay na wika, pero ilan sa mga ito critically endangered. So, akala natin mga hayop lang yung endangered, no? Kahit pala yung ating language, kahit pala yung wika po natin. So, kabilang po sa mga nanganganib na mga wika sa ating pong bansang Pilipinas ay yung inagta alabat, aita mag-indi, arta, dupaningan agta, hatang kayi. Nako, alam niyo po, sa totoo lang, ngayon ko lang po nakita at ngayon ko din lang narinig itong mga nawawalang wika na ito, nanganganib, mga endangered na wika. So, ganitong nangyayari, kapag namatay po ang huling nagsalita ng isang wika, kunwari, example natin, kunwari Ilocano, iilan na ang nagsasalita ng Ilocano. Tapos dumating yung panahon na mag-isa na lang niya na nabubuhay, tapos namatay siya. Doon po, nawawala na yung isang wika. Ganun ang nangyayari. So, itong mga wika na minention po natin, inagta, alabat, aita, mag-indi, arta, dupaningan, agta, hatang kayi, malapit na pong mawala ang mga ito kasi hindi po naisalin lahi yung salitang yan. Nawawala rin yung mga kwentong bayan na ikinukwento ng mga marunong magsalita ng mga wika na yan. At yung mga paniniwala na isinaling lahi sa pamamagitan ng mga salitang yan. Nagigilty tuloy ako kasi almost 2 years ago, ay meron po akong mga grupo ng mga kababaihan na nirecord ko sa totoo lang dahil sila ay umaawit, yung awit sa patay, na ang gamit nilang language ay gadang. Yan, sa kawayan po yan.
Teka, hanapin natin. Next time. Nahanapan ko pero medyo mahirap mag-play. Nasa cloud ko na. So, medyo matagal mag-load. Anyway, yung pong mga wika na malapit na mawala, hindi po yan iisa, hindi yan 5 lang. Doon sa mention po natin 5 lang. Sa Pilipinas, sabi ng UNESCO, 180. Ayan, mahigit 180 na buhay na wika, pero ilan sa mga ito critically endangered, at 5 po dyan ay yung na-mention po natin. At ayon din again sa UNESCO Atlas of the World's Languages, 12 ng katutubong wika sa Pilipinas ang nasa panganib ng pagkalipol. Yun ang term na ginamit. So ito yung dahilan kung bakit po mahalaga na bigyan natin ng kahalagahan, pahalagahan po natin hindi lamang yung wikang Filipino, kundi kahit po yung iba pang mga katutubong wika na mayroon po tayo. Sana magkaroon ng passion yung ating mga magulang na ituro ang Ilocano sa susunod na generation, sa kanilang anak, sa kanilang mga apo. Kung minsan napipressure din ako personally sa mga anak ko. Tatanungin sa akin, sa Miyerkules, pag sinabi ko sa Miyerkules, ano yung Miyerkules, mama? Huh? Hindi alam kung anong Miyerkules? Inaral nila sa klase, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kasi para sa kanila, madaling sabihin Saturday, sa Friday na lang, sa Tuesday, sa Monday, diba? Kahit names of the week, hindi pa nila alam sabihin sa Filipino. Lalo na yung Filipino na mga numbers, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag sinabi mo ng 11, hindi na nila alam yung iba. Kaya, yan po ang mahalaga. Yan ang dahilan kung bakit importante. Yung salin lahi po ay napakahalaga. Sabi sa Proverbs chapter 15 verse 28, The heart of the righteous studieth to answer. Pinag-aaralan ng puso ng matuwid ang isasagot. Proverbs chapter 15 verse 28. Mamaya po sa pagbalik ng ating program, tingnan po natin, matibay ba ang wikang Filipino? So marami nagtatanong, nawawala na ba ang wikang Filipino? Sagutin natin yan mamaya dito sa ating program. Easy, matamis ang buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong palatuntunang gising matamis ang buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyong pong kasama. Wika ang pinag-uusapan natin ngayon at kung gaano ka-powerful ang wika o isang salita. Ngayon, kung ang focus natin ay Filipino, matibay pa ba ang wikang Filipino? Lalo na kapag ang pinag-uusapan po natin ay yung pong mga anak natin na ngayon, yung mga millennials, exposed sila sa globalization, exposed sila sa social media. Kaya magugulat ka sa loob ng classroom, ang daming marunong mag-English. Pero, eto malaki rin pong factor. Marami po sa mga bata nagsasalita ng English pero hindi tama yung paggamit nila. Karamihan ng mga nakikita natin, marunong ng communication sa English, pero pag ginamitan mo sila ng mga rules, hindi sila marunong. Ayan. So, ngayon ang tanong, nawawala na ba ang wikang Filipino? Ikaw, best friend, sa palagay mo, nawawala na ba ang wikang Filipino? Actually, ang sagot po dyan, dapat hindi. At hindi lang yung dapat. Hindi nawawala. Matibay pa ba ang wikang Filipino? Matibay pa po. Nawawala na ba ang wikang Filipino? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan, eto best friend, mahigit sa 90 million na Pilipino ay nakakapagsalita po ng wikang Filipino bilang una o pangalawang wika nila. Halimbawa, ako, Pilipino ako. Nung kami lumalaki, ang unang language namin, Ilocano. Pero nagbago po yan, 40 years ago, 50 years ago,
hindi na Ilocano yung major language namin. Naging Filipino na. Ito pa another observation. 50 years ago, pag ikay pumunta ng Ilocos, o kaya pumunta ka ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, ito po kasi yung mga Ilocano region Ilocos region yan Pag nagsalita ka ng Tagalog, kakausapin ka Ilocano. Ang maririnig mo na usapan sa palengke, hindi Tagalog, kundi Ilocano. That was 50 years ago. Pero nagulat ako Some 25 years ago, no? Bumalik ako sa La Union. Ang major exchange of communication na nila ay Tagalog na. So tama yung sinasabi ng ating kwentuhan ngayon na hindi po nawawala ang wikang Filipino. Sa halip, mas dumami ang mga Pilipino na marunong magsalita ng wikang Filipino. Kung dati ang mga nagsasalita lang ng Filipino ay taga Batangas, Bulacan, Nueva Ecija, ngayon po ay marami na kahit po dito sa atin, although may mga local dialects tayo, Ilocano, Ibanag, Yogad, Gadang, then sa Cordillera, Kangkanae, Ibaloy, Ifugao, no? At iba pang mga local dialects. Pero ang pinaka-major na alam nang sabihin or gamitin ng mga Pilipino sa Cordillera area ay Filipino. Yun. So, 90 million sa 110 million na po tayo. 90 million ang major language na ginagamit, either Filipino as a major number 1 language or second language. So, hindi po nawawala ang wikang Filipino. Ngayon lang, nagbabago. Okay, bakit nagbabago? Kasi dahil sa social media, sa internet, global communication, mabilis pa yung pagpasok ng mga salitang English, salitang bagong expressions. Halimbawa, ngayon usong-uso na po yung Taglish. Ako dito sa program ko, ginagamit ko po rito ay Taglish, no? May tinatawag na rin na Jejemon language. Meron ng tinatawag na internet slang. Meron ng digital abbreviations na tinatawag. Pag sinabing ILY, ang ibig sabihin na I love you. Ano pa ba yung mga digital abbreviations? IKR. I know, right? IKR. BTW, by the way. Yeah. FYI, for your information. So, yun po yung mga digital abbreviations. Tanggap na po yun. Digital abbreviations, globally accepted. So, pag ginamit mo yung ganong term sa Japanese, sa Korean, sa iba pang mga language, naintindihan na nila ang ibig sabihin nun. So, pero hindi po nanghuhulugan na mahina na yung ating wikang Filipino kasi nahaluan na ng Jejemon, ng Taglish, internet slang, digital abbreviation, hindi pala. So, hindi yan ibig sabihin na mahina na yung ating Filipino. Ang katotohanan dyan, yung isang buhay na wika, patuloy na nag-i-improve, patuloy na umuunlad. So, ayon po sa mga lingwista, ang Filipino ay patuloy na lumalawak sa pamamagitan ng paghiram ng mga salitang mula sa ibang wika, no? English, Kastila, at iba pang mga wika. So, ang hamon, hindi po yung pagbabago ng Filipino language natin, kundi yung pagkawala o pagpapahalaga natin sa ating pong wika. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay Pilipino, mahalin mo pa rin ang iyong wikang kinalakihan. Mahalin mo pa rin ang wikang Filipino. Ako ay so appreciate si Alex Ayala, yung pong ating Wimbledon tennis player, no? Dahil sa lahat ng kanyang mga pinupuntahan, sinasalihan, lagi niyang iwinawagayway ang ating bandila at hindi niya ikinakahiya na sabihin na siya ay Pilipino. Pilipino. So, actually si Alex Ayala very sensational in the sense na siya ay nakakapagpuno ng tao, no? Filipino crowd drawer po siya. Maraming bumibili ng ticket para manood ng mga tennis games dahil sa kanya. Mataas ang viewership kapag siya ang naglalaro, no? Sa internet and everywhere. Phenomenal ang tawag sa ginagawa niya ngayon sa kanyang kasikatan. So, ganun din ang language po natin. The more we use it, the more na
nakikita natin ang kahalagahan nito. Yung word na imeldific, actually, ay tanggap na yan ngayon bilang isang salita. Dati yung imeldific, naging tawag lang yan dahil po sa daan-daang koleksyon ng sapatos ni Mrs. Imelda Marcos. 1 generation ago, no? 4 generations or 4 decades ago ay naging sikat yung word na yan dahil sa kanya. Pero ngayon po, yan ay officially nasa dictionary, no? Imeldific. Okay, so yung salita po natin ay maaaring isip natin nawawala pero hindi. Nag-evolve, kumbaga, no? Nag-evolve po yung ating wikang Filipino. Hindi po siya nawawalan o hindi siya nawawala. Bagkus ito ay nag-evolve, so marami ang mga salitang galing sa ibang wika ang ginagamit na po natin ngayon at tanggap bilang mga salita na Filipino words na. Okay? Ayan. Mamaya po, tingnan natin bakit mahalaga na pagtibayin po natin ang ating wikang Filipino. Dito lamang yan sa ating program, Kising Matamis ang Buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang charger ay pantablay. Pantablay. Ang email naman ay sulatroniko. Sulatroniko. Ang hyperlink, kawingan. Kawingan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Yun, talaga naman, no? Kinakanta natin ang katamisan ng buhay natin at kagandahan ng ating wikang Filipino. Ngayon, bakit natin dapat, no, pahalagahan ang ating wikang Filipino? Di syempre, mahalagang tandaan po natin, ano? Yung wika po natin, yung Filipino language po natin, hindi lamang po isang subject na inaaral natin sa classroom. Kaya lang kung minsan, itong mga bata, talagang ayaw nila. Gusto nila lahat ng books ay sa English nakasulat. Pero eto one thing I realized, dahil last month po, ay first time na namigay ang Rotary Club ng mga storybooks sa mga public schools, no? Meron po tayong pinili na ilang public schools na pinuntahan para mag-distribute po ng storybooks. And this is one thing na nakita po natin, no? Yung tanggap sa public school, ito yung setting natin public school. Yung tanggap ng mga bata, kasi may storytelling time tayo merong isang member ng Rotary na magkukwento at habang nagkukwento, nakikinig yung mga bata. Walang picture kasi yung storybook na kay teacher, na kay ate na magkukwento. So yung mga bata na train or tuturuan sila na makinig lang at umintindi kung ano yung sinasabi. Parang radyo, no? Walang visual. Radyo, sense of hearing. Napaka-effective po ng storytelling. Kaya epektibo pa rin ng radyo, Sir Ted. Effective pa rin. Sana mas marami pa tayong mga drama, pwedeng pakinggan ng mga listeners po natin. Kasi yan ang patok na patok sa radyo. Kahit sa mga bata, gustong-gusto ng stories, no? Ako kasi lumaki sa radyo kaya masaya po ako pag nakakarinig ako ng mga drama sa radyo. So anyway, ang wika, ganun din po. So mahalaga, natandaan po natin, no? Yung wika, hindi lang subject. Kasi kung minsan yun ang iniisip natin, ayoko ng subject na yan, Pilipino, kakahirap, hirap-hirap, basa, chuchuchu, ayun. Kasi iniisip natin, ito ay isang subject lang, dapat pala hindi. Kasi, yung pong wika ay nagpapakilala kung anong uri ng tao tayo. Ano ang kultura natin, mahalaga, pagkakakilanlan sa atin. Basically, ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Yun ang hindi natin naaalala, na ang wika po natin ay kaluluwa. Walang pinag-ibayan sa tao. Tanggalin mo yung kaluluwa, anong mangyayari sa tao? Deads. Di ba? Dead. Ayan. At ang wika po ay isang pamana. Isang pamana. Sinong nagpamana sa atin?
yung ating mga ninuno, yung ating mga lolo at lola, yung lolo at lola natin sa tuhod, sa sakong, yung last generation po natin, yan ay ipinamana po nila sa atin ng libre. Hindi ka kailangan magbayad ng tax para ipamana nila sa'yo yung wika. Samantalang kung lupa ang ipapamana sa'yo, magbabayad ka ng estate tax, real property tax. O yun. So, huwag nating kakalimutan, mahalaga ang ating wika. So, dahil ang wika ay kaluluwa ng isang bansa, pangalagaan po natin yan, pahalagahan natin yan, ituro natin sa mga anak natin, yung mga future generations. I'm happy, ako'y masaya kapag ang mga, lalo na po yung mga OFWs, lumaki ang kanilang anak sa ibang bansa, pero tinuturuan nila ng wikang Filipino. Masaya ako pag mga ganyan. So, magbasa tayo ng mga aklat na isinulat ng mga Filipino. Hopefully, maimbita natin ulit dito sa ating program, hindi si Ambeto Campo, kundi si Virgilio Almario. Yan, siya po ay isang author ng mga libro at expert sa Filipino language. Yan, na-interview na po natin siya some years back, pero maganda sigurong ibalik natin ulit, at interviewin siya ulit ngayon. Lalo na at ngayon, si Mr. Almario ay niyakap na rin niya ang social media. Niyakap na niya ang social media. So, ganun, mahalaga yun, nag-evolve. So, gamitin natin ang Filipino na very proud tayo. Diba? In a crowd of many people, si Alex Ayala ay again, ang tennis player po natin na bidang-bida ngayon sa tennis world ay pinagmamalaki niya na siya ay isang Filipino. So, gamitin natin ang ating pagiging Filipino ng may pagmamalaki. Pero huwag natin gagamitin ito para magnakaw, magnakaw, maging sinungaling, wag, Let's use our being Filipinos with integrity and honesty. Yan, at higit sa lahat po, gamitin natin ang mga salita natin para magbigay buhay o magbigay inspirasyon para sa ibang tao, hindi para makapanakit, 'di ba? Kasi ang salita, double-edged sword yan. Minsan masyadong matalas yung dila natin na nakakasira po, nakakasira at nakakapatay ng tao. So, hindi tayo sa ganung peg, Hindi ganon ang gusto natin na peg para sa ating paggamit ng ating wika. Ayan, I hope na nagustuhan mo yung kwentuhan natin, best friend. I hope na magkaroon tayo ng inspiration na gamitin natin ang ating wika at ituro natin yan sa ating mga anak. Kasi diyan nangyayari yung pagsaling lahi para hindi po makalimutan. Dito lang yan sa ating program, Kising Matamis ang Buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang respelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawalan ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng
Sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal, hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Pagbati Corner! Nice nating batiin ang ating mga friends. Hindi ka man nagsa-celebrate ng birthday mo ngayon, best friend, pero ikaw ay nakikinig sa ating programa. Welcome! Ayan, nako, at maraming salamat. Inuubos mo ang oras mo sa pakikinig. Pero we hope na hindi kami nakakaistorbo. Hindi ako nakakaistorbo sa mga trabaho mo. After all, pwede ka namang hindi tumingin sa screen kung ikaw ay nanonood sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng YouTube, no? O kaya sa pamamagitan ng aking page. Pero ikaw pa rin ay nakafocus sa iyong mga ginagawa. Yun ang importante, best friend. At syempre, dahil ikaw ay nakikinig mula sa iyong radyo, o, diba? Salamat sa mga best friends natin na nagpapadala po ng kanilang mga resources. Idinideposit sa BPI account ng Far East Broadcasting Company Incorporated. Ang number po natin, 867-308-1178. I-like nyo rin po kami sa Facebook page, no? Like, share, and follow. Kahit po ako, hindi ko na po kayo ma-add. Mahigit 5,000 na po yung aking mga friends, so follow na lang po ha. Ang account ko po sa Facebook ay Teacher Lily Garcia. Sa YouTube naman, makikita ninyo ang 1143
Yan po, DZMR. Ulitin ko, sa Facebook po, 1143 DZMR. Sa YouTube, 1143 DZMR. Sa website po natin, 1143dzmr.caster.fm. So, ang gawin po ninyo, hanapin po ninyo yan, and then like, follow, share. Okay? Share po ninyo sa mga best friends po natin all over the world. At nice kong batiin ngayong araw, dyan po sa Pangal Norte, no? Wilma Balaag, Jessie Balaag, Zeni, Pastora Zeni, may pangalan ka dito. Oo, Leonardo Valdez, Gian Alcantara, Virginia Alcantara, Shakli Cruz, Arvin Alcantara, Robert Secolyes, Francesca Aurelio, and Pastor Neil Bumole. Ayan, ako, good morning po. Alam ko nakikinig kayo kasi may radyo kayo. At maraming salamat, kayo ay patuloy na nakikinig sa ating pong program. Text ka lang, best friend, ang number natin, 0917-564-8388. Salamat din sa ating mga best friends. Nakasama po natin sa tech team po natin, Janine, Javier, Valentin, Marcelino, at ang ating chief technician, Sir J.M. Maguliado. Good morning and thank you. Ayan, text ka lang ha, best friend. Ang number natin, 0917-564-8388. Dito yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect sidekick, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Colossians, chapter 4, verse 6. Ang sabi po dyan, let your speech be always with grace. Yan, ang iyong pananalita ay maging laging may biyaya. Yan po yung pabaon natin. Colossians chapter 4, verse 6. Yung death and life, di ba? Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Sinabi na natin yan kanina, Proverbs 18 verse 21. So nasa kapangyarihan ng dila ang kamatayan at buhay natin at ng isang tao, no? At ang umiibig dito ay kakain ng bunga niya. Whatever you say, maaaring yan ay babalik sa iyo, best friend. So, pwede ba sweet words ang sabihin natin, sa halip na sabihin nating galit ako sa'yo, baka pwede naman ang sabihin mo, I love you in the love of the Lord. No? Mahal kita, iniibig kita, salamat. Mga salita na nakakapag-lift up ng ibang tao. Kasi tama yung sinasabi ng Bible, no? Na yung dila po natin very powerful. So ang salita may kapangyarihang bumuo o sumira ng isang tao. So maging maingat po tayo, no, na sa bawat salita na binibigkas natin kasi may epekto po ito sa buhay ng ibang tao. At number 2, ang wika na mention na natin kanina ay kaluluwa ng isang bansa. Tanggalin mo yung language natin, tanggalin mo yung wika natin. Hindi na tayo pwedeng tawagin Pilipino. 'Di ba? Subukan mo. Hindi ka na tatawagin Pilipino, tatawagin ka ng iba. Mukha ka lang Pilipino, pero pag dahil wala kang language, wala kang wika, iba ang itatawag sa'yo. O, ayan, best friend. So, kapag pinangalanan po natin yung wika po natin, pangalagaan din po natin yung ating pagkakakilanlan sa ating wikang Filipino. At gamitin natin ang salita, no? Gamitin natin ang salita para maging instrumento po yan ng pag-asa, katotohanan, pagmamahal, at pag-lift up sa spirit at sa puso ng ibang taong hindi nakakaramdam ng acceptance sa mundong ito. Words are important. So, magsalita ng may paggalang, respect,
gumamit ng Filipino words, Filipino language na may pagmamalaki. Oh, proud ka. You know, when you answer, salamat, tagyaman, sa halip na sabihin mo, anyo nga sa'yo. O kaya sabihin mo, ano pa ba yung mga selamat datang, selamat pagi, good morning, good afternoon sa Malaysian. Oh. Pero gamitin natin yung language po natin, no? At ipagmalaki natin na yung ginagamit po natin. At syempre, wag nating wawalain yan. Pangalagaan natin yung katutubong wika po natin. So, dapat itinuturo natin yan. Dapat hindi nawawala ang wikang Filipino. Kaya nga nagulat ako Wala Ewan ko ba, doon sa bagong curriculum, sa grade 1. Anyway, gamitin po natin ng may kapangyarihan ng salita para magbigay buhay, hindi para pumatay, kundi magbigay buhay para hindi makasakit. Ayan, huwag mo kalimutan yan, best friend. Well, sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Ang salitang binibitawan ay parang palaso. Archery, no? Kapag nakalabas na, nabitawan mo na, ay hindi na po yan maibabalik. Kaya piliin po nating magsalita ng may wisdom, ng may blessing, ng may love. Di ba? Opo, ganun yun. So, yan ay isang napakagandang reminder para sa ating lahat. Sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Thanks so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may luti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang buri, umaapaw, dapat nating alagaan, kukupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda.